Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So, mamaya po, bago po tayo, pagkatapos po ng ating worship service, bago tayo magkaroon ng ating po breakfast moment, ay meron po ipapaliwanag si Pastor Jonathan patungkol po sa giving. At dahil po dun sa purpose na yun, our message today, mga kapatid, is a message about giving. So mag-i-skip tayo doon po sa ating pong serye ng More Than Conquerors para bigyan daan po, mga kapatid, ang kailangan natin maintindihan, maunawaan patungkol sa giving o pagbibigay. Tandaan po natin, mga kapatid, ang iglesia po, ang Truth and Life Christian Church, ay tuturuan po tayo kung paano ang tama at makatotohanang pagbibigay, pero hindi po tayo mag-utos magbigay. Linawin po natin mabuti. Ang Truth and Life Christian Church ay magtuturo kung ano ang tama at makatotohanan ng pagbibigay, pero hindi po mag-uutos magbigay. Nakakaintindihan po tayo, mga kapatid? Sapagkat gusto natin ang lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, ay nakabase sa kung ano yung ehemplo ng ating Panginoon, kung ano ang sinet na example ng ating Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoon. Gayon din sa kung ano po ang mga palatuntunang nasusulat sa Biblia. Kami po, sa pamunuan po ng iglesia, pastoral, kami po'y nag-iingat. Kung mapapansin niyo po, hindi po natin masyadong tinatalakay ang anumang patungkol sa kapirahan o sa pagbibigay. Sapagkat tayo po ay nag-iingat na hindi po tayo mapagbibintangan ang gawain ng Panginoon o ang iglesia, ang Truth and Life Christian Church, ay hindi mapagbintangan na tayo po ay nang-aakit ng mga tao para po mangalap ng kapirahan. Ayaw na ayaw po natin magkaroon tayo ng ganong klase reputasyon sa madlang people. Kaya po, kung mapapansin nyo, hindi natin masyadong pinag-uusapan ang patungkol sa kapirahan o pagbibigay. But then again, mga kapatid, bilang mga tunay na mananampalataya at tunay na tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, kailangan matutunan natin. Ano ba ang tama at makatotohanan pagbibigay na hindi na iniuutos? Okay? Na hindi na iniuutos. So, our message is about giving. Our text is in 2 Corinthians chapter 9, verses 11 to 15. And we will read. 2 Corinthians chapter 9, verses 1, verses 1 pala, hindi pala 11. 2 Corinthians chapter 9, verses 1 to 15. Okay. And we will read. 2 Corinthians chapter 9, verses 1 to 15 says, "There is no need for me to write to you about this service to the saints, for I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year you in Achaia were ready to give, and your enthusiasm has stirred most of them to action. But I am sending the brothers in order that our boasting about you in this matter should not prove hollow
but that you may be ready, as I said you would be. For if any Macedonians come to me and find you unprepared, we, not to say anything about you, would be ashamed of having been so confident. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly nor under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanksgiving to God. Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. Okay. Mga kapatid, magkakaliwanagan tayo mga kapatid. For the past maybe more than 20 years, mula pa noong panahon ni Pastor Pano hanggang sa panahon natin ngayon. For the past maybe 20 years, we are not discussing about the word tithing. Okay? We're not discussing about the word tithing. Hindi natin masyadong tinatouch ang mga salita na yan, ang mga term na yan, hindi kagaya ng maraming mga organisasyon na parang ito ay napaka big deal para sa kanila, the word tithing. Because, mga kapatid, tayo ay nag-iingat kung paano natin ito pinapaliwanag. Remember, we are people of the what Testament? We are people of the what Testament? Dalawang Testament lang naman yan. Saan tayo kabilang? Sa Old or sa New? Okay, we are the people of the New Testament. We are not the people of the Old Testament. Dinidiscuss natin ng mga nakakaraan, mga kapatid, na
na tayo ay pinalaya ng Panginoon sa kamandag ng kasalanan brought about by our disobedience sa law, at dinala na tayo ng Panginoon sa bagong tipan kung saan tayo ay nakakasunod sa pamamagitan ng kanyang grasya. Okay, by grace, not by law. And so, why are we not discussing about tithing anymore for 20 years? Because, mga kapatid, in the New Testament, ang word na tithing ay hindi masyadong na-discuss. Or, can we say na talagang hindi na-discuss? Okay? Check your Bible. If you want to explore about tithing in the New Testament, check your Bible. At wala kayong makikita kundi ang 4 na instance kung saan nabanggit, hindi diniscuss, kundi nabanggit ang salitang tithe or tithing sa Tagalog ay ikapo. Listen very carefully. You may find it controversial, but this is the Bible. I will not speak anything but the Bible, but the Scripture, mga kapatid. 4 na beses. 4 times, tithe or tithing is mentioned in the Bible. In Matthew chapter 23, in Luke chapter 11, in Luke chapter 17, and in Hebrew chapter 7. Okay? 3 sa Gospel, and isa sa mga epistles. Isa sa Matthew, 2 sa Luke, and then isa sa Hebrew. Okay? Mga kapatid, Matthew 23, Luke 11, hindi pala 17. Matthew 23, Luke 11, and Luke 18, and then Hebrew chapter 7. Nabanggit ang tithing or ang word na tithe, mga kapatid, ng Panginoon sa Gospel dahil nire-rebuke niya. Ano yung rebuke sa Tagalog? Sinasaway niya ang maling practice ng mga Pariseo patungkol sa pagganap sa tithing. You can check your Bible if I am telling the truth. Hindi diniscuss ang tithing doon, kundi binanggit ng Panginoon ang patungkol sa tithing dahil sinasaway niya ang maling practice ng mga Pariseo o mga teachers of the law patungkol sa tithing. Iyon yung 3 sa Gospel. Matthew 23, Luke 11, Luke 18. And then, it was also mentioned in the book of Hebrews, chapter 7, nung pinapaliwanag naman ni Apostol Pablo, ina-attribute yung Hebrew ng maraming theologian kay Apostol Pablo, pero meron pang argumento patungkol doon. So, binabanggit yung tithing sa Hebrew 7 dahil pinapakita lang doon saan ba nagsimula ang tithing. Mababanggit na ng mga pangalan ni Melchizedek na binagyan ng ikapo ni Abraham. Okay? But not discussed thoroughly in Hebrew. Okay, so malinaw na mga kapatid yung reference kung maghahanap tayo ng pagpapaliwanag sa tithing sa New Testament, wala po tayong masyadong makukuha. That's why, ang ating i-discuss, Panginoon, nagaling sa Panginoon, mga kapatid, ay ang patungkol sa tama at makatotohanang pagbibigay, giving. Okay? Ano ang tama at makatotohanang pagbibigay? Ayon dito sa binigay sa ating teksto
ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, verses 1 to 15. You may find it controversial, but it's up to you if you want to believe it. But all our talk, all our messages for today, mga kapatid, ay manggagaling sa Scripture, sa kung anong sinasabi ng Scripture about giving. Okay. 2 Corinthians chapter 9, verse 1 to 15. Exposition, point number 1. Ano yun? Point number 1. Ayan. Alam ba natin, naiintindihan natin, that there is no rule or no law in giving. Well, at least sa New Testament. At least sa perspective ng Panginoon. But in the Old Testament, there are rules. Amen? In the Old Testament, there are laws. Amen? But in the New Testament, mapapatunayan sa atin mamaya, that there are no rule or law about doing what is right or what is good. Okay? So, there is no rule or there is no law in giving. That's why in verse 1, pakipakita mo yung verse 1, middle. Na binasa natin kanina, verse 1, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, there is, anong nakalagay? There is no need, sabi ni Apostol Pablo, for me to write to you about this service to the saints. Actually, sabi ni Apostol Pablo, kung naiintindihan niyo, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, actually, there's no need for me to write this to you. You should know this. It should be overflowing in you. Sabi ni Apostol Pablo, there is no need for me to write to you about this service to the saints. Just like saying, you know what? About giving, there is no law. There is no rule. Paano natin napapatunayan yan, mga kapatid? Simulan natin sa kung ano yung example ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Now, the famous verse about giving, when we will use the example of our God, is in John chapter 3, verse 16. Paano nagbigay ang Diyos doon, mga kapatid? Sa uladan natin ang verse. For God so loved the world that He... Okay. For God so loved the world that He gave. Now, what is the motive of giving? Kung pag-uusapan natin ay ang pagbibigay ng Diyos. Anong motive ng Diyos? Bakit siya nagbigay? For God so loved the world. And the result of that love is that He... Okay. For God so loved that He gave. Ngayon, alam ba natin kung paano magmahal? Alam ba ng creation kung paano magmahal? Lalo na, alam ba ng fallen creature kung paano magmahal? Sino nagturo sa atin ng pagmamahal? We love because huwag natin kalilimutan ng mga verses natin, mga kapatid. Kung kinukuha natin ang example ng pagbibigay, tutuntunin natin ano ba ang tama at makatotohanan ng pagbigay. Mga kapatid, walang ibang tama at makatotohanan kundi ang Diyos. Kaya sisilipin natin paano nagbibigay ang Diyos. Amen? Yun ang example natin. Hindi tayo marunong. Kaya titingnan natin kung paano nagbibigay ang Diyos.
At nagbigay ang Diyos out of love. The motive of giving is love. For God so loved the world that He gave. At natutunan natin ang pag-ibig na yun dahil din sa Kanya. We love because He first loved us. Now, pag binasa natin ang Galatians chapter 5, nung naturuan na tayo ng Panginoon patungkol sa pag-ibig at kung paano umibig, natututunan natin sa Galatians chapter 5, Galatians chapter 5, verse 23, ang tinatawag na bunga ng Espiritu. Wala niya, hindi ko na isulat. But the fruit of the Spirit is, number 1. Okay. Ano naman love? Saan siya galing? Sa Spirit, sa Holy Spirit. Okay? Hindi siya nanggaling sa atin, nanggaling siya sa Spirit. But the fruit of Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang tawag doon, fruit of the Spirit. Pero may kasunod yun. May kasunod yung statement na yun. Sabi doon, this is the fruit of the Spirit. Against such fruit of the Spirit, there is no. Okay. Against the Spirit, which is love, there is no love. Okay. If the motive of giving is love, then the fruit of the Spirit is love, then giving has no rule. Eh, paano tayo magbibigay, Pastor? Kung walang law, kung walang rule. Tandaan natin mga kapatid, pag pumunta tayo sa measurement, pag nagsimula na tayong sukatin ang pagbibigay, bumabalik tayo sa law. Okay? Nagsimula na tayong magtinginan kung sino mas malaki ang binibigay, kung sino ang mas laging nagbibigay, pumupunta na naman tayo sa law. Okay? Ang tanong, can we outgive God? Kung talagang gagayahin mo ang pagbibigay ng Diyos, can you outgive Him? How much did God give? How much? 100%. Bakit? Paano natin napapatunayan ang binigay niyang lahat? Kinakanta nga natin yun eh. Binigay mo ang lahat. Paano niya binigay ang lahat? He gave His one and only Son. Now, when we try to yabangan ang Diyos patungkol sa pagbibigay, hindi natin nakukuha ang Kanyang favor, mga kapatid. Dahil ang gustong makita ng Diyos sa pagbibigay ay ang pag-ibig. Tama ba? Pwede pa tayong nagtatides, pero masukal ang ating puso at isipan? Pwede ba yun? Pwede. Kung tayo ay nagtatides, pero masukal ang iyong isipan at ang iyong puso, tinatanggap ba yun sa langit? Hindi. Saan natin makikita yun, Pastor? Saan natin makikita? Makikita natin yung mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 13.
Okay? A passage, a verse about love. Sabi dito, 13 verse 3. First, listen very carefully. Huwag niyong tatantanan to. Listen very carefully. 1 Corinthians chapter 13, verse 3. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Malinaw? Sabi ng scripture, ipagpili ko man lahat ng kayamanan ko, ipunin ko, at ipamigay sa Truth and Life Christian Church. At sunugin ko man ang katawan ko bilang hain, kung hindi naman ako talagang umiibig, walang kabuluhan ang aking ginagawa. Nagkakaintindihan mga kapatid? Anong tinitingnan ng Diyos sa pagbibigay? Love. Pag-ibig. Truthfulness. Ano ang tamang pagbibigay? If God sees the motive of love in your heart. So there is no law in giving. Because in love, there is no law against it. Okay? Point number 2. Giving is the outflow of a cheerful heart. Okay. Giving must be a natural flow of a Christian life. Listen very carefully. Giving is the outflow. Okay. Nakaka-experience na kayo ng pag may pinupuno kayong timba ng tubig, tapos nakalimutan nyo yung timba na yon. Binuksan nyo yung gripo, pinuno nyo yung timba, tapos may iba kayong nagluluto kayo. Mamaya-maya, ano yung may lumalagas sa pati, umaapaw na. Ganon ang pagbibigay. Sobra-sobra ang dumarating, kaya walang magawa kundi tumapon. Okay? Nararanasan mo ba, kapatid, na sobra-sobra, hindi lang pera, huwag niyo isipin palagi ng pera, sobra-sobra ang kaligayahan mo sa Panginoon kung paano mo siya nakilala, paano mo siya na-experience, na para pa bang napakadali at napaka-natural para sa iyo ang magbigay. Nasusubukan, nararanasan mo ba yun, kapatid? Giving is the outflow of a cheerful heart. Kaya sorry mga kapatid, walang Kristiyanong madamot. Ginigising ko kayo mga kapatid. May Kristiyano bang madamot? Isigaw mo yan sa tenga mo. Walang Kristiyanong madamot. Because we are being conformed to be like Christ. How much did our Lord, listen very carefully, huwag kang antukin, huwag kang matulog. How much did our Lord, Jesus Christ, give? Gano'n kalaki ang pagbibigay ni Jesus? He gave everything. He
He gave everything. Okay? If we are being conformed to be like Christ, therefore, our goal is to give everything. Ngayon, papagpintahan pa tayo na, bibigay pala lahat. Sabi nung isang mayamang bata, ano pong gagawin ko para makuha kong favor ng God? Yung kausap ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, you know the law. Alam mo ang lahat ng kautusan? Gawin mo yun. May teacher, ginagawa ko na yun. Mula pa nung ako yung bata pa. Okay? Meron ka isang kulang. Ano po yun? Ibenta mo lahat ng kayamanan mo at ipamigay mo sa mga mahihirap. Biglang atras si mayaman na masunurin. Biglang atras si mayaman na masunurin. Bakit? Hindi niya kaya. At hindi natin kaya din. Baka akala nyo kaya natin yun. Hindi rin natin yun kaya. Biglang atras tayo. Ha? Because we think that we are wealthy. We think na meron tayong possession. At iniingatan natin yung possession na yun. Tandaan mo, ang lahat ng iyon ay hindi talaga sa iyo. Lahat ng iyon ay sa Diyos. Giving is the outflow of a cheerful heart. Sabi dito, for I know your eagerness to help. Number one word, eagerness. Giving must have eagerness. Hindi yung magbibigay ka pero, hindi kaya na naman ba? Nagbigay na tayo ng ano Ba't palaging bigayan na naman? Ayan kaya ayaw natin itatouch ng giving Kasi kakalkalin natin ano yung tama at nakatotohanan ng giving. Hindi yung giving na sa pamagitan ng law. Na pag nagbigay ka na sa law kasi ganito, bigay mo isang kasampung bahagi. Pag kumita ka ng 10% ng 1,000, bigay mo yung 100. Pag sinita ka, sandali, binigay ko na yung ano ko Tithes ko ano pa yung hinihingi mo? Sumunod na ako. Binigay ko na yung 10%. Yun ang law. Pero may pag-ibig ba doon, mga kapatid? May cheerfulness ba doon? Sabi ng Panginoon, ibigay mo kahit buhay mo kahit na isunugin mo ang katawan mo Pero kung walang pag-ibig, hindi niya rin tatanggapin. So ano talaga ang pagbibigay? Must be given by a cheerful heart. Meron itong eagerness to help. Ibig sabihin ng eagerness, you are ever ready. Okay? Lagi kang handa. Tulungan po natin ang kapatid na sapagkat kailangan niya ng tulong. Pihira. Wala namang lahat ba tutulungan dito? Wala namang, bakit hindi sila magtrabaho lang sa kanila? Bakit ako naghihirap ako sa buhay? Bakit lagi ako magbibigay? Ganun ka ba magbigay, kapatid? You are ever ready. You have that eagerness to help, ready to give. You have that enthusiasm. Sabi ng verse 2. And then point number 3, in verses chapter 8 and 11, cheerful giving, listen very carefully. Kapatid, bakit natin pinag-aaralan ng giving? Mamaya lalabas. Nakatingin ng Diyos sa atin at ang ating pagsunod sa Kanya ang nagiging dahilan
kung papaano bumabagsak ang favor at blessings na galing sa Kanya, dahilan hindi sa pagbibigay mo, kundi sa motibo ng isip at ng puso mo. Hindi dahil dito, hindi dahil lumabas ang bulsa, kundi dahil ano ang nakita ng Diyos dito. Okay? Ano ang prinsipyo ng langit, mga kapatid, sa pagbalong ng kanyang favor at blessing patungkol sa mga bagay na kinakailangan mo dito sa mundo. Okay? Cheerful giving, point number 3, begets favors and blessings from God. Not just giving, hindi lang pagbibigay mga kapatid, kundi cheerful giving. Hindi importante sa Lord ang laman ng bulsa. Ang importante sa Lord, yung laman nito at yung laman nito. Ano ang totoo dito at kung ano ang totoo dito. Okay? Kaya yung example ni Jesus Christ, nung pinapaliwanag niyang patungkol sa giving, nung nagbigay ang isang pariseyo, dinudod niya 1,000 sa bigayan, para praising, malaking halaga, 1,000. And then, may kayabangan siyang nagbigay, and then ang isang beggar, nagbigay ng isang kusing, yung buong sa kanya na may kababaang loob at pagpapasalamat, alin doon ang tinanggap ng Diyos? Matuto tayo mga kapatid, yung isang kusing. Anong magagawa ng isang kusing sa ating Panginoon? Wala. Anong magagawa ng 1,000 sa Panginoon? Wala. Hindi niya kailangan lahat yun. Anong kailangan niya? Cheerful giving. Sa kanya lahat yun? O sa akin nga niya lahat to eh. Pero ang gusto niya mga kapatid, yung puso mo. Katotohanan ng puso mo. Hindi yung ibinibigay mo, kapatid. Because cheerful giving begets favors and blessings from God. Now look at you and your life. Alam mo bang marami kang mamanahin sa Diyos? Kung ikaw ay kanyang hinirang, kung ikaw ay kanyang anak. At alam mo bang may prinsipyo ang langit? Paano mo nakukuha ang mga minamana na yon? Okay? Ano yon, Pastor? Verse 6 of 2 Corinthians says, remember this. Anong Tagalog ng remember this? Tandaan mo ito. Because this is the principle of heaven. Oh, pakinggan mo mabuti ito. Ito ang prinsipyo ng langit. Remember this. Whoever sows, ano yung verse 6 and 7? Middle, verse 6 and 7. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. What is the kingdom principle, mga kapatid? Ang sino mang naghahasik ng konti ay mag-aani ng konti. Ang sino mang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Now, iisipin nyo, ganun pala. Ang prinsipyo ng langit, makapaghasik nga ng marami. No. Tandaan mo, hindi yung hinahasik na material, kundi yung hinahasik ng puso. Okay? Malinaw na sinabi na sa atin kanina, ibigay mo man ng buong-buo yung buhay na yan, kung mali ang motibo niyan, walang aanihin yan. Tama?
Ang umaani, mga kapatid, ay yung nagbibigay ng cheerful, maligayang pagbibigay. Hindi yung nagbibigay ng marami, kundi yung maligayang pagbibigay. Listen very carefully. Tinutuntun natin ang tama at makatotohanang pagbibigay. Cheerful giving begets favors and blessings from God. Paano yun, Pastor? In verse 7. In verse 7 it says, each man, listen very carefully, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sandali, tingnan natin, may sukat ba dito? Sinabi ba dito kung ano yung sukat ng pagbibigay? May pinag-uusapan ba dito sukat? Wala. Anong nire-recommend dito ng scripture? Each man should give what he has decided in his heart. Bakit? Bakit ganun, Pastor? Bakit hindi nagsukat? Anong tinitingnan ng Diyos? Yung dami o yung puso? Okay. Maliwanag, mga kapatid. Kanina pa natin pag-uusapan. Cheerful giving. Motive, love. Love has no rule. Okay? Each man should give what he has decided in his heart to give. Not reluctantly or hindi napipilitan. For God loves a cheerful giver. Okay. At dahil gustong-gusto ng Diyos ang pagbibigay ng masaya. Ibig sabihin, ang motibo mo, pag-ibig. Gusto mong tumulong, gusto mong maging maligaya. Ang gawain, gusto mong maging maligaya. Ang Diyos, gusto mong, it is the outflow of your heart. Dahil yun ang nakikita ng Panginoon. Yun ang namamalas niya sa iyong puso. Ano ang resulta ng lahat ng iyon? Point number 4. Cheerful giving results through praises, worship, and thanksgiving. Paano yan, Pastor? Ang tama pala at makatotohanan ng pagbibigay, kapatid, ay nagdudulot ng makatotohanan ng pagtingin, pasasalamat, papuri, at pagsamba sa Diyos. Imagine mo to. Listen very carefully. Darating sa'yo si kapatid. Si kapatid talagang nangangailangan si kapatid. Darating sa'yo. Pastor. Oh, kapatid, napunta ka? Pasensya na, Pastor. Walang makain yung pamilya mo, Pastor. Ha? Bakit naman walang makain yung pamilya mo? Walang patrabaho? Wala ka pa gano'n? Tamad ka ba? Ano bang ginagawa mo? Hindi, Pastor, nawalan lang na natanggal sa trabaho eh. Di sana ako pupunta, hiyang-hiya ako. Kaya lang, kinapalan ko lang, Pastor, kasi hawa na ako sa anak ko eh. Sa mga anak ko, tsaka sa asawa ko. Na kami makain. Ha? Bihira. O sige ito, isang salog na bigas. Ito yung yung mga dilata nga dyan. Labas mo yung mga dilata, bigay mo kay brother. Sige na, sige na. Ano sa palagay mo ang nararamdaman ng kapatid? Gumaan bang kalagayan niya o lalong bumigat habang umuwi? Lalong awang-awa sa kanyang sarili. Gumaan ba yung pakiramdam niya sa ganon? Listen very carefully. Anong pakiramdam niya, kapatid? Sa ganong klaseng giving?
lalo siyang naawa sa kanyang sarili. Okay? Lalo siyang naawa sa kanyang sarili. Whereas, kung ganito ang dadagnan niya, Pastor, kapatid, napasyal ka. Pastor, pasensya na. Alam ko nabalitaan ko nga, kapatid. Kaya mo, huwag ka lang magsalita. Ma, prepare mo yung ito. Pakainin mo yung mga anak mo, bro. Ito yung ito, idagdag mo pa kang pera. Ano sa palagay mo mararamdaman lang, kapatid? Dahil sa cheerful giving mo, pagpauwi na siya, anong mangyayari sa Lord, salamat po. Salamat po, Lord. Hinaplos mo po ang puso ng pastor namin. Salamat po, Lord. Hindi pala nalingit sa iyo ang kalagayan ko, Lord. Salamat po. At meron kaming blessing. Di ba ganon? Anong resulta ng cheerful giving, kapatid? Cheerful giving result through praises, worship, and thanksgiving to God. Sabi dito, this service that you, verse 11, verse 11, 12, and 13. Verse 11, 12, and 13 says, 11, 12, and 13. You will be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Sinong nag-glorify pag cheerful ang giving mo? Ang Diyos. Nag-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng maligayang pagbibigay mo, kapatid. Kung hindi ganun ang pagbibigay mo, nagbigay ka nga, nawawala nito ng kabuluhan. Kasi hindi nito nagagawa kung ano yung dapat mangyari sa puso't isipan ng mga binibigyan. Okay, and the 13, because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Okay, natapos natin yung apat. There's no law or rule in giving. Number 1, giving is the outflow of a cheerful heart, meaning, kung Kristiyano ka, aapaw sa iyo ang pagbibigay. Tama? Huwag mo isipin laging pera ang binibigay. Okay? Hindi laging pera ang binibigay. Minsan nagbibigay ka ng atensyon, minsan nagbibigay ka ng service, pero lahat ng iyon ay outflow ng kung ano yung dumarating sa iyo. Sinusuplayan ka kasi ng Lord. Kaya, ang supply na yun ay nag-outflow. Hindi mapigilan, sumusobra, tumatapon, at nakikinabang ang ministeryo at ang mga tao o hinirang ng Diyos. And then, number 3, cheerful giving begets favors and blessings from God. Point number 4, cheerful giving results through praises, worship, and thanksgiving to God. And lastly, we will close with this one. At ito'y nakikita natin sa church natin. Praise God! Nakukonfirma natin ito sa church natin. Itong point number 5. Anong point number 5? Cheerful giving creates harmonious relationships among brethren.
Okay? Ang maligayang pagbibigay, mga kapatid, ay nagkikreate. Anong create sa Tagalog? Nagbubunga ng maganda, mainam na pagtitinginan at pakikipagrelasyon sa ating mga mananampalataya. Last Christmas fellowship, mga kapatid. Binigyan tayo ng isang example ng Lord kung paano tayo maligayang nagbibigay. Ito'y record-breaking sa atin, mga kapatid. Last Christmas, record-breaking ito. Christmas party, Christmas celebration natin. Na sa isang bagsakan, nakapagbigay tayo para sa mga bata, sa mga mosmos, ng kanilang kaligayahan, amounting to 50,000 pesos ang bibigay natin sa mga bata. At meron pang mga sumobra, yung mga sumobra, nagamit naman natin para naman sa kaligayahan ng mga young people pagdating ng year-end celebration natin. Okay? O yung may mga young people na tapos na tapos na kayo sa inyong pag-aaral at may mga trabaho kayo ngayon. Kayo na mga magbibigay. Nakaranas kayo. Pero ngayon, cheerful ang giving nyo kasi naranasan nyo yung ganong klaseng pagbibigay na masaya tayong nagbibigay. At dahil isa ka sa mga bata noon, highly anticipated para sa iyo yung ganong klaseng atmosphere, yung ganong klaseng kultura. Ngayon lumaki ka na, yung kaligayahan naramdaman mo, ay panahon na para maramdaman mo naman yung kaligayahan kung paano nagbibigay. Dahil sa ganong kultura, mga kapatid, sa cheerful giving na yun, nagkakaroon ng harmonious relationship among brethren. Now, huwag nating palitan yung cheerful giving na yun. Huwag nating lagyan ng maraming question mark or maraming law or rules ang giving. Listen very carefully. Huwag nating lagyan ng maraming rules ang giving. Because God wants a cheerful giver. Eh ano ba? Kung maibigay natin lahat, once a year, in 365 days. Eh ano ba? Kung mabawasan tayo ng tingin, 1,000, 2,000, 5,000 sa bulsa, once in 365 days. Basta nakikita ng Lord na masaya ka ng bibigay. Huwag mo nang intindihin ang resulta. Alam na natin ang resulta. Cheerful giving begets blessings and favors from God. Cheerful giving results, praises, worship, thanksgiving to God. Cheerful giving creates harmonious relationship among brethren. And it has been proven by Truth and Life Christian Church. Let us praise the Lord. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 No, Ama namin dakila. Tunay pong kami po'y lubosang naliligayahan, natutuwa aming Ama about the truth that we are hearing, Lord God, about the messages, Lord God, coming from you, teaching us how we should obey rightfully, Lord God. Lord, salamat po because you have given us a very good example of your life
Kaya hindi kami nagkakamali. Sapagkat kapag kami nagugulumihanan, tumitingin kami sa iyo. Tumitingin kami sa kung paano mo ginawa, sa kung paano mo sinabi, sa kung paano mo tinupad. Kaya naman, hindi kami sasablay, aming Ama. Kapag pinupuntirya namin kung paano mo gustong gawin namin sa pamamagitan ng buhay mo. Lord, here is your church, the Truth and Life Christian Church. May we always continue to be a cheerful giver, Lord God. Because what we are giving is not really ours. It is yours. It flows from you. Galing sa iyo. We are only stewards of these blessings, Lord God. Salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyo namin tinataas. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Amen.